Number 5 ay yung house construction status. Pagdating sa house construction status, ang mga subdivision development, meron po yung stages, no, o category. No. Pag sinabi po nating pre-selling status, ang atin pong site ay lupa pa lang o damuhan pa lang. No. So meaning to say, kapag pre-selling status na sinasabi, ito yung matagal pa ang turnover. Maybe 3 to 4 years pa bago ito talaga malipatan. Kasi nga, maglaland development pa ng maybe 1 to 2 years, and then magko-construct ng bahay after that, and then saka pa lang ipaprocess ang ating housing loan. Bukod pa dyan yung ating mga documentations. Kaya, kung tayo po ay bumibili ng pre-selling status, expected na po yun na matagal po ang turnover. But of course, syempre ang advantage po nun ay matagal din ang ating down payment term. So, mas magaan naman ang ating monthly payment. So, yan po yung pre-selling status. No? Pagdating sa ongoing construction, ito na yung second stage na kung saan, syempre, kung nagsimula sa pre-selling yan, naglaland development, and then nagko-construct na. So, yun yung ongoing construction. Pwedeng nataon ka o natapat ka na after 2 years saka ka bumili. So, meaning meron ng slight development doon sa particular project. So, ang inabil mo ngayon ay yung mga ongoing construction na kung saan mas maiksi ng konti yung down payment term. So, medyo mas mataas ng konti yung monthly at possibly tumaas na rin yung price niyan. Kasi kung 2 years ago yun na launch, syempre tumaas na yung price nun eventually. So, yun yung ongoing construction. Medyo mas mabilis na lang siyang ma-turnover kumpara dun sa pre-selling status. No? And then, meron tayo yung constructed na talaga yung mga unit. No? Meaning to say, nakatayo na yung mga bahay at dito, prepared po dapat tayo. Kasi yung down payment, maiksing-maiksi na lang talaga. Usually, pagka po ready for occupancy o yung mga constructed na, yung ating down payment terms ay 10 months and below na lang. So, maiksi na lang. So, malaki na yung payment. And then, note din na hanggat hindi mo nababayaran yung down payment, hindi pa yan ipaprocess as a housing loan. No? So, kahit na constructed na, hindi ka pa rin talaga technically makakalipat dahil kailangan mo munang tapusin yung down bago i-process ang ating housing loan. At saka doon po tayo makakalipat. No? So mahalaga pong malaman natin kung ano ba yung status ng project na inabil natin, kung pre-selling, ongoing construction, o di kaya constructed na yung unit. Kasi minsan may mga nag-i-inquire po dyan, no? Sa experience na rin po natin, no? Sir, akala ko kasi makakalipat na kami ng 1 year, 2 years. So, hindi ang binili nila pre-selling status. So, hindi siya possible kasi nga yung land development pa lang medyo tatagal na doon. No? Kaya importante po yan. Malaman po natin yung house construction status ng particular project. Okay, pang-anim po tayo, yung atin pong house turnover. Ang house turnover, ito na yung mismong deliverables. No? Ito na yung actual na malilipatan natin na bahay, anong itsura. May tinatawag po tayo na bare type unit. Pag sinabi pong bare type unit, wala pa po itong paint, possible wala pa po itong tiles sa CR man lang. Bagamat may mga bare type na may tiles na doon sa CR, may tiles na sa lababo. No? But meron din talagang purely bare na wala talagang ka-tiles, no? At wala talagang ka-paint doon sa loob. Of course, syempre wala pang room partition, wala pang kisame. No? Bakit ba bare type ang turnover? Kapag po kasi low-cost housing, no, bare type ang turnover para mas mababa yung presyo. Meron kasing certain ceiling ang prices, no, at yun ang hinahabol ng developer na para makapag-categorize sila dun sa particular like socialized housing, merong hinahabol na presyo. Siyempre, kung gagawin po nila yan with tiles, with room partition, tataas na. So, mawawala na siya sa category ng socialized o yung sa low-cost housing. Kaya pag tumaas yung presyo, hindi na marireach yung certain market, no? Kumbaga parang kung ang minimum wage earner pang dun sa bare type, pag inayos yan ng developer, baka hindi nakakayanin ng mga minimum wage earner. Kumbaga parang kayo na magpaparenovate later on para maka-avail kayo, ma-qualified kayo based sa inyong current salary. Tapos unti-unti nyo na lang ipagawa later on. Kesa naman inayos na ng buo ng developer yan, mataas ang presyo, hindi rin tayo mako-qualify for housing loan. So meaning to say, marami sa mga kababayan natin ang hindi mako-qualify. Kaya po may bare type. But of course, syempre ang advantage po nun ay pwede nyong designan sa gusto ninyo. Imagine po ninyo, no,
Kung meron ng design yan, mataas ng presyo, tapos ayaw nyo naman ng ganong design, kung pare-pareho ng design na ganon, ano yun, ipapabakbak mo pa, ipaparenovate mo din ulit. So, madodoble ka ng gastos, no? Kaya, okay lang din naman yung bear type, especially sa mga low-cost housing category. But of course, syempre sa mga medium housing, sa mga matataas ng klase ng housing, of course, yung mga buyer talaga dyan ay well-off, no? So, doon sila sa turnover talaga na yung susunod natin sasabihin, no? Like, pwedeng basic finish, pwedeng complete finish, o di kaya sa mga condo, no, na may mga furnace. Ibig sabihin, pag furnace, merong kasama ng mga gamit, no? Pero sa mga housing talaga, walang kasamang gamit. Kasi imagine mo, no, kung napakadaming housing, no, tapos may mga gamit lahat, no, kung hindi masubaybayan yun ng developer, baka mawala yung mga gamit eventually bago ma-turnover, no? Saka hassle pa yun sa developer na maghahanap siya ng mga gamit na ilalagay, no? Paano kung hindi gusto ng buyer, yung taste ng buyer, hindi doon sa gamit na yon, kasi magkakaiba din ng preferences, no? Kaya sa akin, sa tagal ko na rin, no, pagdating sa mga house and lot na hawak natin, wala po talagang gamit, no? Pwede siyang complete finish, may tiles na, may room partition na, pero wala pong mga gamit kasi nagde-deteriorate din yung mga gamit. At hindi naman po sabay-sabay ang turnover dahil hindi rin po sabay-sabay nung bumili, no? Kaya po yun, yun naman po yung usual. Sa mga condo, possible may mga furnish. Pero sa akin, sa experience ko lang po, no, sa lahat po ng housing na nahawakan ko, wala po talagang furnish, no? Kasi may mga nagtatanong din po tayong kababayan, may furnish po ba? May mga gamit na ba? So, wala po ganun, no? Yun na rin po siguro yung logic nun. Baka mamaya mawala, lumuma na, di ba? Parang ganun. Sa kadagdag trabaho pa yun ng developer, no? Kaya yun, kumbaga parang nakaset na ito sa ating mga home buyer na kayo na yung bibili ng gamit nyo later on, no? So, either bear type unit, basic finish, yun yung meron ng mga tiles, ganyan-ganyan. Yung complete finish, ito yung may mga room partition na, may mga kisame na, halos kompleto na, no? Parang ilipat mo na lang yung mga gamit mo. And then furnish yung may mga gamit. So, yan po yung ating house turnover na kailangan po nating alamin din po, no? Pang-pito, yung house type. Pagdating sa house type, iba-iba po ang house type na ina-avail natin. Iba-iba rin po yan, depende sa kakayanan po natin, yung ating budget, no? Kasi magkakaiba po ang presyo. May tinatawag po tayo na bungalow. Sinabing bungalow, ito po yung walang second floor, pwedeng yung bungalow niya, malaki yung lupa niya, no? Pwedeng ganun. Pero sa ating mga hawak, madalang na yung bungalow, no? Ang kalimitan, minamaximize nila yung mismong land area ng particular development, row houses. Pag sinabing row houses, wala siyang second floor, pero by block, magkakadikit yung mga bahay. So, kanto, and then inner unit, inner, ganun, possible na may end dun sa particular block na yun, no? End unit. So, tatlong klase lang naman yun. Pagka halimbawa, row house, corner, end, or inner, no? Yung inner yung pinakamarami. So, dikit-dikit siya, wala siyang second floor. Pwede ring klase ng townhouse, no? Sa townhouse, marami ding variations, no? Pwedeng socialized townhouse, pero pag sinabing townhouse, up and down. Up and down po yun. Dikit-dikit pa rin siya, pwedeng socialized townhouse, mas maliit lang yung kanyang lote at yung floor area. Meron din naman yung mga regular townhouse, nasa 44 square meter yung floor area. Meron din yung mga townhouse with carport, provision for carport, no? Pero kumbaga, ang kaibahan niya lang po sa row house ay meron po siyang second floor. Yun po ang kaibahan ng atin pong townhouses, na pwedeng may variation lang ng socialized townhouse, yung mga regular townhouse, meron yung mga townhouse with carport. Yung iba sa mga city na, no, minamaximize nila, may mga 3-story townhouse pa nga, no? May mga ganon, no? So, iba-ibang variations. So, anyway, yun po yung townhouse. And then, meron din tayong tawag po na duplex. Pag sinabing duplex, dalawa pong magkatabing bahay yon. Dalawang magkatabi, and then may espasyo na po sa pagitan po nila. So, magkadikit kumbaga. So, meron silang firewall. So, ito yung isang bahay, ito yung pangalawang bahay. Mukha lang siyang isang bahay, pero na-partition po siya ng firewall. So, duplex po ang tawag doon, ha? Okay, iba-iba ring variation yan, depende po sa mga sukat-sukat. Pero, ang distinction po natin, dalawang magkatabi na bahay. Okay, nahahati ng firewall. Meron din po tayong single attached. Pag sinabi po nating single attached, kung ang property po natin ay square, yung isang side po ng bahay, nakaano po dun sa isang property line, dun mismo nakasagad, naka-firewall po siya dun sa
particular na linya doon sa property line ng square. So nakaganito siya. So meaning to say, ang bakante mo is yung harap, side, saka yung likod. Hindi mo siya maiikutan ng buo kasi nga parang pader na siya doon, yung iyong firewall ng bahay doon sa side. Kaya sa single attach. Okay, ganun po ha. Single detach, pag single detach, kung square po itong ating property, nakagitna mismo yung bahay. So, pwede kang umikot-ikot lang doon sa paligid ng bahay mo kasi nakagitna yung bahay mo. Kaya siya detached, nakadetach doon sa property line. Yun po ang single detached. So, yan po yung basic natin pagdating po sa ating house type. Of course, syempre, may mga condominiums, ganyan-ganyan. Aware naman na po kayo doon, no? Yung mga buildings, condominiums, no? Pero yan po yung basic natin na house type category, no? Yung atin pong bungalow, mga row houses, townhouses, duplexes, single attached, single detached. Yan po yung basic natin na house type.